Montol po, nabigyan na rin ng maleta, sabi ng isa sa 18 kargador. Nag-react na si Montol, pinagtawanan lang niya. Pati si Kiko Pangilinginan, mga kababayan, nag-react na rin. Statement on suitcases, sabi niya. Puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas. Gusto lang mansahan ang naiulat na pag-upo. House Prosecutor, Lead Prosecutor, Jinky Luistro, nalampas sa 30 mga testigo ang nakalista sa kanilang pre-trial. Pati si Montol po sinabit, mga kababayan. At si George Garcia ng Comelec. So dito, mga kababayan, itong mga opisyal at personahe ng mga bangko, sila yung magpapatunay sa mga bilyong-bilyong transaksyon na tunay itong nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Pati pala si Montolfo sinabit ng mga maleta boys, mga kababayan, hindi lang si Arnold Clavio, JC Escudero, George Garcia, Comelec Chairman. Pati mga kababayan si Montolfo, nagparapaniwalaan niya, Mr. Maravillas. Yun na nga po. Montolfo, nabigyan na rin ng maleta, sabi ng isa sa 18 kargador. Nag-react na si Montolfo, pinagtawanan lang niya. Sabi niya, ha 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 ha, sana totoo. Binukulan ako ni Joey D. Guzman kung ganoon. I'll confront Joey when I get home to Manila and ask him where the support na pero went. Hanapan ako ng balato ng mga kaibigan ko at pamilya ko niyan. Support na puno ng milyon-milyon na pera. Paano magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang support? Bayong pa naman kung ganoon. Dadalhin sa loob ng restaurant na maraming tao kung saan kami nagkita ni Joey na dating PR man ni resigned ako Bicol Representative Saldico. Truth to tell, Joey and I meet regularly as we consult each other on the tricks of our trade. I have been in the PR business after retirement from mainstream journalism. Whoever taught this guy to implicate me, thank you. I consider it an honor to be in the company of the Maleta Boys. Ito yung bogus hearing, mga kababayan, na kinocover ng SMNI at Net25. Sila na lang, mga kababayan, ang nag-uutuhan. Sabi diyan, inulan ng suporta. Dagsa ang mga taga-suporta o pang personal na marinig ang mga bagong revelasyon mula sa mga dagdag na sundalong kasama ng Brave 18. Isiniwalat nila ang detalye kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme na kinasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Ipuro man lang ito mga DDS vloggers, mga kababayan, na nag-cover ng bogus hearing. Inulan daw ng suporta. Susunod niyan, hindi na suporta ang uulan, kundi kaso. Kasi nagbanta na po si Win Gatchalian to file a case. Yung Blue Ribbon Committee niya, Win Tulfo, sa representation, mga kababayan, and usurpation of authority. So patong-patong na kaso ang kanilang kakaharapin, mga kababayan, sa paggamit ng Blue Ribbon Committee. At yung namuno ay hindi man isang senador, kundi dating congressman, si Mike Defensor. Balik na lang tayo sa issue ng impeachment, mga kababayan. Pati si Kiko Pangilinginan, mga kababayan, nag-react na rin. Statement on suitcases, sabi niya. Puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas. Gusto lang mansahan ang naiulat na pag-upo ko bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Wala ni katiting na basihan ang mga tangkang pagdungi sa aking pagkatao ng mga nagpa-preskon tungkol sa mga maletang kaugnay sa bilyon-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan. At dahil dinamay niyo pa ang pamilya ko, makakatikim kayo ng hindi pasaring aligasyon o palabas na kaso sa korte. Pananagutan ninyo ang paninirang ginawa ninyo
kasama pala si Kiko sa dinamay. O ngayon, balik na lang po tayo sa totoong issue. Yung issue sa impeachment ni Sara. Kasi ito lang po, panggugulo nila. Distraction, diversionary tactics na ginagawa ng kampo ni Sara Duterte para yung focus ng tao, mga kababayan, mawala doon sa bilyon-bilyon na na-detect ng AMLAC. More than 30 na mga witnesses, mga kababayan, yung inihanda na prosecution panel laban kay Sara Duterte. Ito yung totoong issue kung saan inililihis nila yung atensyon ng publiko. So walang lusot ang padusot sa mahigit 30 testigo, mga kababayan, at hindi matitinag na mga ebidensya. Silyado na po ang laban sa impeachment dahil sa paglutang, mga kababayan, ng mahigit 30 mga testigo. Hindi ito maleta boy na distraction lang po sa totoong issue. So sabi dito, mga kababayan, sa balita na nakaabot sa atin, higit 30 witnesses kinumpirma ni House Prosecutor, Lead Prosecutor Jinky Luistro, na lampas sa 30 mga testigo ang nakalista sa kanilang pre-trial na isinomite sa Senado noong Lunes, June 15, 2026. So sabi ni Luistro, it is more than 25. The witnesses are not only 25, it's not only 30, it's even more, sabi po niya. So sasalang, mga kababayan, sa matinding cross-examination ang mga mismong opisyal at kawani ng Office of the Vice President at sa kanang DepEd na pinamunuan noon ni Sara Duterte. Sila ay may direktang partisipasyon at kaalaman, mga kababayan, sa paglipat, pag-aproba at mabilisang paggasta ng daang milyong pisong confidential funds ni Sara Duterte na unang nai-report na nagastos lang in 11 days. Pero sa mga sumunod na testimony doon sa affidavit ni Ramil Madriaga, less than 24 hours. 18 hours daw nga, to be exact. So haharap din ang mga pirma at mga handwriting experts mula sa National Bureau of Investigation. Sila, mga kababayan, yung magpapatunay sa harap ng mga senator judges ng mga isinumiting resibo mula sa Office of the Vice President, puro piki. Ito yung mga kapanipaniwanang testimony kasi verified siya. Very itong kwentong maleta po. Sabi ni, puro pasaring. Sabi ni Kiko Pangilinan. Isasalang din, mga kababayan, ang mga kinatawan mula sa mga pribado at pampublikong bangko kung saan nalagak yung mga bank accounts ng pamilya Duterte. Ito yung mga credible witnesses, mga kababayan. Hindi kung sino-sinong bigla na lang dumitaw. Tulad ng mga malita boys. Sigdagan pa niya, Mr. Maravillas. Sinabit si Arnold Clavio. Pati si Montol po sinabit, mga kababayan. At si George Garcia ng Comelec. So dito, mga kababayan, itong mga opisyal at personahe ng mga bangko, sila yung magpapatunay sa mga bilyong-bilyong transaksyon na tunay itong naganap at hindi gawa-gawa ng politika tulad nitong ginagawa nilang mga bogus committee hearing. Aniwala kayo dyan sa mga kwento nila. At nandiyan din ang mga analyst mula sa AMLAC, mga credible personalities po. So harap po yung mga financial intelligence analyst mula sa AMLAC para himayin yung 630 covered transaction reports at suspicious transactions na nakapangalan po kay Sara at sa kanyang asawang si Manscarpio. So nilinaw po ng prosecution na may mga sensitibong pangalan ng testigo na pansamantalang hindi muna isa sa publiko para protektahan sila, mga kababayan, laban sa banta at pananakot at harassment mula sa kampo ni Sara Duterte habang hindi pa nagsisimula yung mismong impeachment trial. Ngayon ang tanong, bakit walang reserba? Ipinaliwanag, mga kababayan, ni Luistro na napakahigpit ng patakaran ng impeachment court kung sino niya yung nakapangalan lang doon sa pre-trial brief
Sila lang yung pwedeng magsalita doon sa trial. Kaya naman po, ibinuhos ng Kamara yung kanilang mga mabibigat na alas at saksi sa listahan upang masiguro po na walang makalusot. So, as we know, sa mga naunang pagdinig doon sa Kamara, nakita natin yung presentation ng 6.77 billion pesos na nakita sa mga bank transactions ni Sara at ng kanyang asawang si Mans Carpio mula 2006 hanggang 2025. At nakita rin yung zero cash declaration mula 2019 at 2024. Gayon pa man mga kababayan, sa parehong mga taon na itala ng AMLAC ang malalaking halaga ng transaksyon sa kanilang mga bank accounts. So ayon mga kababayan kay panel member Congressman Terry Ridon, sadyang itinago at hindi idineklara yung yaman na ito ay malinaw na paglabag sa batas, perjury siya at unexplained wealth. At ngayon may ibinunyag mga kababayan si Terry Ridon na may mga baril si Sara Duterte amounting to millions ang undeclared din sa kanyang salem. Yan o. Undeclared firearms. New evidence in Sara Duterte impeachment case. Worth millions that she failed to disclose in her net worth statement, sabi po ni Terry Ridon. Nadagdagan pa yung ebidensya. You see? At yung mga resibo, mga kababayan, doon sa acknowledgement receipts ng mga chichirya na tunayan na ng National Bureau of Investigation. Puro piki. You see? Sabi ng NBI, napag-alamanan niya namin na ang pumirma, ilan lang na tao. So mga empleyado lang ni Sara Duterte para i-justify yung paggastos. Idagdag pa mga kababayan yung sealed box ng BIR records. Kasama pa yon sa mabibigat na mga ebidensya na i-unseal yun during the trial. So ito anya yung ultimate trap, sabi po ni Congressman Joel Chua, isa sa mga member ng House panel. Kapag anya binuksan yung box ng BIR at lumabas na hindi tugma yung mga binayaran ng pamilya, yung buwis, hindi tama para sa 6.7 billion pesos na nakita ng AMLAC, automatic kong silyado na yung kasong tax evasion dito. At saka siyempre, yung unexplained wealth laban kay Sara Duterte. So literal na wala ng lusot pag ganon. So kahit anong iwas at palusot mga kababayan ni Sara Duterte, hindi kayang tapatan ng kanyang mga propaganda ang testimonya ng sarili niyang mga tauhan, ang forensic reports ng NBI, at ang bilyon-bilyong pisong questionable sa AMLAC at saka sa BIR na tuluyan pong wawasak sa kanyang kredibilidad. Kaya maintindihan natin kung bakit matindi ang galaw ng kanyang mga kalyadong senador at yung kanyang mga kampon tulad po ni Mike Defensor na nagsarili ng investigasyon kahit hindi siya senador. May Blue Ribbon investigation, Blue Ribbon hearing, patong-patong na kaso ngayon na kakaharapin niya. Pati yung mga malita boys niya mga kababayan. Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway,
Ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.